Hi, good evening, everyone. Our devotions and topic for tonight is from the book of Psalms, chapter 33, verse 10 to 11. The Lord foils the plans of the nations, He thwarts the purposes of the peoples. But the plans of the Lord stand firm forever, the purposes of His heart through all generations. So, ito pong devotions natin ito po yung end ng The Redeemer God. Na, kung natapos niyo yung series, na ito yung pinakamahaba, pero ito yung whole Bible, na nakuha natin yung kabuuan ng istorya ng Biblia, para maintindihan natin yung understanding hope. So, yung Redeemer God, maraming nagsasabi na hindi mangyayari yung growth of redemption at naipapangaral yung salita ng Diyos, pero yung mga bansa hindi tatalikod sa kasalanan kasi magtigas ang ulo. Kasi ang iisip nila pasama yung tao at yung future natin hindi magiging maganda. Pero yung Diyos natin ay sovereign, makapangyarihan sa lahat. Kasi mula sa Genesis, sinabi doon na in the beginning, God created ng lahat ng bansa at lahat ng meron tayong nakikita ay nalikha sa pamamagitan lang ng salita ng Diyos. Kaya hindi pwedeng makapangyarihan ang tao kaysa sa Diyos. At yung pagrebelde ng mga bansa na akala natin si Satanas yung namamayagpag sa kapangyarihan. Pero, sabi dito sa Psalms, the Lord brings na sinisira ng Panginoon ang plano ng bansa na hindi niya pinapayagan yung mga plano ng tao. So, sinasalungat niya ang lahat ng mga binabalak ng tao at yung balak niya ay nananatili at ito ay natutupad. So, kahit ano pang balakin ng mga tao ng bansa laban sa Diyos, sa pagre-rebelde ng mga tao, sisirain lang yun ng Diyos. At ang magwawagi ay yung plano niya. Kaya sabi dito, sinisira ng Panginoon ang plano ng mga tao. Sinasalungat niya ang kanilang binabalak. Ngunit ang plano ng Diyos. Kasi yun yung plano ng Diyos, yung whole Bible. Magwawagi yung plano ng Diyos na pagtutubos kaysa sa plano ng Satanas na pagwasak. Laging magwawagi ang kabutihan kaysa sa kasamaan. At sa loob ng 40 days na yung pag-aaral natin ng Redeemer God, yung plano ng Diyos ang matutupad. At mananatili na magpakailanman at ang kanyang mga balak sa lahi ay matutupad. So, yun yung biblical hope na tuturuan tayo ng tatlong bagay. Yung yung mga naniniwala na yung plano niya
ang matutupad lagi. Hindi ang plano ng tao. At ang mata ng Diyos, tapos na ang istorya, nagtagumpay na siya. He declares the end from the very beginning. At ito yung ang biblical hope yung makakatulong sa atin. At maunawaan natin ang Biblia. Tutulungan tayo nito na makita yung mundo in a different way. Kasi ang tingin natin minsan sa mundo, lumalaganap ang kasamaan. Pasama ng pasama ang mundo. At natatalo yung liwanag at puro kasamaan ng mga tao. Pero pag naunawaan natin ang Biblia, mauunawaan natin dito na ang buong bansa sa mundo ay tutulungan tayo na kung paano tinitingnan ng Diyos. Kasi siya ang Redeemer God. Tinitingnan niya ang mundo na ito yung mundo na manunumbalik sa Kanya. Tutubusin niya. So, sana ang perspective natin nakita yung paraan kung papaano tinitingnan ng Diyos ang mundo. At tayo ay nasa proseso ng pagtutubos. Kaya, yung biblical hope awaken us to the passion na yung future ng mundo ay patungo sa growth of redemption. Yung inihahayag ng Biblia, it awakened the passion na nangyayari yan sa lahat, sa bawat isa sa atin. Kasi bawat isa may passion, bawat isa may hilig. Yung iba't ibang passion na kinahuhumalingan ng bawat isa. Kapag ka nakita natin yung biblical hope, yung passion natin ay mag-iiba. Magkakaroon tayo ng passion na to disciple the next generation, na disipuluhin ang susunod na henerasyon. Yung mga anak natin at yung mga perspective natin na magkakaroon tayo ng pamilya at gigisingan natin yung mga isipan ng tao na disipuluhin natin sila. Magkakaroon tayo ng pagnanais na ihanda ang new generation. Kasi alam natin na yun yung plano ng Diyos at kailangan nating makiisa. At yun yung biblical hope na magising tayo na hindi pasama ng pasama ang mundo. At magkaroon tayo ng pagpaplano or preparation para sa judgment. At ang buhay natin ay preparation. Para magising tayo sa katotohanan na ito yung paghahanda para sa paghaharap natin face to face sa Panginoon. Para hindi tayo maligaw. Hindi tayo tupang ligaw na makultivate tayo sa passion ng Lord. Magkaroon tayo ng desire na makita natin yung sarili natin na tayo bilang ambassador ng Panginoon ay kaya tayo may buhay, may purpose tayo. Na yung purpose natin mag-faith at sumunod sa ating Panginoon. So, cultivate the passion na magkaroon tayo ng puso na naghahangad at nagnanais abutin